Oh, mga bata, bakit di pa kayo umuwi? Gabi na at masama pa ang panahon. Hindi pa po kami maaaring umuwi. At sa ano kadahilan na naman? Hindi pa po kami pinapahintulutan ng sakristang mayor ng kura. Ay, ano nga bang nakakagulat sa pangyayaring iyan? Naiintindihan ko kayo. Kayo ay umuwi na at pinaghanda pa kayo ng inyong ina ng masarap na hapunan. O sige po, salamat ng Tasyo. Sige mga bata. Crispin, bakit ka nakadate sa akin? Batakan mo na lubid, Crispin. Nakakatakot sa dilim, kuya. Huwag kang matakot, maglambitin ka na. Kung nasa bahay sana tayo at kasama ang nanay, di sana tayo matatakot. Doon walang nagbibenta sa akin magnanakaw, hindi ito papayagan ng nanay. At kung malalaman niyang pinapalo nila, ganito na lamang ba tayo habang buhay, kuya? Ibig kong magkasakit na matagal upang malagaan ng nanay at hindi na muli pang papabalikin pa sa umbento. Hindi na rin ako pagbibintang na magnanakaw. Sabay na lang tayo magkasakit, kuya. Wag! Mamamatay tayong dalawa sa gutom at si nanay naman sa sama ng loob. Magkano ang sasahurin mo ngayong bang ito, kuya? 2 piso. May katulad nila akong minutahan. Bayaran mo na lang kaya ang pinagbibintang sa akin pera para hindi na ako pagbintang magnanakaw. Bayaran mo na lang, kuya. Naloloko ka na ba, Crispin? Walang mabibiling pagkain ng nanay. Sabi ng sakristan mayor ay nagnakaw ka daw ng 2 onsa. Yung 2 onsa ay 32 piso. 20 piso? Ilang kwarta ba yun? 160. 160 kwarta ba? 160 isang kwarta? Nanay ko! Sana ninakaw ko na lang. Crispin! Huwag kang magalit sa akin, kuya. Sabi ng kura ay papatayin niya ako sa apapalo kapag di lumitaw ang pera. Naalala kong papagalitin ka ng nanay pag nalaman ito. Ganun ba? Sabihin mo, pinapalo nila ako ng maraming beses. Ipapakita ko sa kanya aking mga latay at ang bulsang butas. At kung ang kurang ang magsabi, ngayon, umuwi ka mag-isa. Hindi ako nasama. Sabihin mo na lang kay nanay na nagkasakit ako. Crispin, huwag kang umiyak pa na. Hindi maniniwala ang nanay. Sabi ni Pilosopo Tasyo ay pinagdatayo ng nanay ng sarap na hapunan. Masarap na hapunan? Hindi pa ako nakakain. Hindi nila ako pinapangain habang hindi lumilitaw ang 2 onsa. Kung maniniwala si nanay, sabihin mong sinungaling silang lahat. Ang sakristang mayor, tangkura ang pinapaniwalaan niya. Nagbibintangan niya tayo magnanakaw. Pagkat nakama natin na isang... Ikaw, Basilio, ay minumultahan ko ng kalahati dahil mali ang iyong pagpapatunog ng batingaw. At ikaw naman, Crispin, ay hindi makakauwi hanggat hindi mo inalalabas ang iyong ninakaw. Pinahintulutan po kami. Naantay kami ng aming nanay sa bahay. Hindi ka makakauwi nitong ikawalo, kundi ka 10. Ngunit Ginoo, ikasyam pala ay hindi na maaaring lumakad at malayo-layo pa ang aming bahay. At ikaw pa nagutos sa akin? Ginoo, 1 linggo na po namin hindi nakikita ang aming nanay. Kuya, pag mo iwan sumama ka sa akin. Sila kuin! Sumama! Kuya! Sumama! Wag! Kailan pa kaya ako lang mag-araro sa bukid? Wag! Sakit! Tulong! Ito na yung alam. Salamat sa pagbili, ah. Walang anuman, ibang bayan. So, ako salamat. Pero ito na yung huli sa naipabili ko na lahat ng alahas kong pamana para sa pamilya ko. Ganun ba? Ginawa mo
perang ibinibigay mo, pinasusugal lang ng asawa mo. Alam ko yun. Hindi mo na lang sila iwan. Ang aking asawa ang aking batala. At ang mga anak ang aking mga ama. Kung kaya mo buwan wala sila. Ganun ba? O siya, mag-iwan na kita ha. Pagpalain ka na. Bumili ako ng tuyong tawilis at pamitas ng pinakamagandang kamatis na siyang magugustuhan ni Crispy. Nangingi rin ako kay Mang Tasyo ng tapos baboy ramo at patong bundok na siyang sasabihin ni Basilio. Teka, nasa na kaya ang mga anak ko? Anong oras kaya sila makakauwi? Sisas! O Pedro, nariyan ka na pala. Bakit ka lasing? Inutil, bakit mo ako tinatanong kung lasing ako? Wala kang pakialam. Teka, nasaan ang ginto mong hikaw? Ipinagbili ko na para may panggastos tayo. Pwes, ibigay mo ang kahlati para sa pangliwaliw ko. Pero Pedro, Wala nang pero. Yan naman ang gusto ko sa'yo at pinagindahan mo pa ako ng makakain. Nasaan ang iyong mga anak? nasa kumbento pa sila. Teka, ano ba yung ng mga anak mo? Nasabi ni Mang Tasyong nakakabasa na raw si Crispin at marahil ay mag-uuwi na ng sahod si Basilio. Kung gano'n, may pagbukod mo ako ng 2 piso. Alis ka na? Oo. Mga anak ko, inubusin ng pagkain ng kanilang ama. Pagsasayin na sila ulit. Walang pinapatawad ang sikmurang gutom. Siyak nang magugutom sila dahil malayo pa ang kanilang pinanggalingan. Mga pala, anong oras na? Dahil na Birhen, Panginoong Diyos, patnubayan niyo po ang aking mga anak. Ikaw na pong bahala sa kanila. Anong oras na? Siyak na matutupi sila ng mga Guardia Civil. Ikaw na pong bahala. Patnubayan niyo po sila. Anak ko! Huwag kayong matawag, nanay, naiwan si Crispin sa kumbento. Naiwan? Kumbento? Okay ba siya? Dinala siya ng sa ngayon at sinabi hindi kami makakauwi ng 8, kundi 10. Nagtana na lang ako dahil malala na ang gabi. Nasa bayan na ako nang makita ako ng Guardia Civil. At sumigaw silang, "Quendid!" Diyos ko, iligtas mo po siya. Isang dali pa. At siguradong napatay ka na nila. Sabihin niyo, nanay, na nahulog ako sa kahoy. Walang dapat alam na tinugis ako ng Guardia Civil. Kawawang anak. Pinagbintangan nilang nagnakaw ng 2 ounces si Crispin. Tinatatangan nila ang mabait kong si Crispin sapagkat maralita tayo at maralita ang siyang pinagtitiis sa lahat. Kawawang anak ko. Kumain ka na ba? Nagsaing ako dyan ng tuyong tawilis. Wala po akong ganang kumain. Tubig lamang ang ibig ko. Alam kong hindi mo gusto ang tuyong tawilis. Naganda ako para sa'yo ng masarap na hapunan, ngunit dumating ng tatay mo. Dumating ang tatay? Oo. Kinakamusta niya kayong dalawa at sabi niya na magpapapait daw kayo dahil uuwi na rin siya at magkakasama na daw tayong 4. Sus! Anak! Patawarin ninyo ako, Nay. Ngunit, mas mabuti kung tayong 3 na lamang. Kayo, si Crispin, at ako. Ngunit kung ang sinabi ko ay makasasama na sa loob sa inyo, ay kalimutan nyo na lamang. Matulog ka na, anak. Nanaginip ako, Nay. Diyos ko, sabihin hindi to totoo. Ano bang nangyari? Ilahat mo nga, anak. Hindi ko na po maalala. Mabuti pa pag-usapan na lang natin ang pangarap ko sa buhay. O sige, anak. Handa akong makinig. Ano ba yun? Hindi na po ako magsasakrisan. Bukas po ay sunduin ninyo si Crispin at singilan ang aking sahod at pakisabi po sa kurang ayaw ko na magsakristan. Kararating lang ng anak ni Don Rafael na si Don Crisostomo Ibarra na nagaling pa sa Europa. Pagdaling ko po ay makikipagkita kay Don upang makiusap na ako na lamang ang pagpastolin sa baka at kalabaw. Makapag-aaral naman si Crispin ay pilosopo Tasyo. Mabait ang matandang ito. Madalas ko siyang nakikita pumapasok sa simbahan at nagdarasal ng paluhod kung walang tao. Kung ako po ay magpapastol na,
pipilitin kong makahingi ng bakay doon Crisostomo. At pag ako'y lumaki na, susubukan ko rin manghingi ng lupa para sa atin. Ano ang masasabi ninyo, Nay? Ano pa nga bang masasabi ko kundi oo? Sariwang mga napitas kong gulay at isinuot ko rin ang pinakamaganda kong damit para sunduin si Crispin. Pupunta na ako sa simbahan. Oh, Sisa! Magandang umaga. Bakit ka narito? Magandang umaga rin. Ito, naparito ako para ibigay ko mga sariwang gulay kay Cora. Eh, ikaw? Ganun ba? Ito, hinihintay ang Cora upang itanong kung sino magbibisa sa pista. Ah, o sige, mauna na ako. O sige. Paala. Sige. Ganda umaga. Saan mo maaaring ilagay itong gulay? Diyan kahit saan dyan. Maaaring ko po makausap ang gula. May sakit siya. Si Crispin. Wala po ba sa iyong bahay? Ibig pa yung pagkain na. Si Basilio po ay nasa bahay. Hintayin mo dito si Crispin. Ibig ko po siyang makita. Aba, opo. Naiwan nga po rito. Ngunit pagkatapos, nagnakaw ng maraming bagay at nagtanan. Dahil po sa pangyari, inutusan ako ng puso upang hanapin ang inyong mga anak. Papunta na po sa inyo ang mga guardia civil. Wala kayong mapapala sa mga ganyang bata. Ilan naman kayo sa mabuting asawa. Ngunit ang inyong mga anak ay nagmana sa kanilang ama. Huwag kayong manangis dito. May sakit ang pari, doon na lang kayo sa lansangan. Hindi magnanakaw ang mga anak ko, nagkakamaliga. Doon na lang kayo sa lansangan. Dito po itinapon ng tagapaglibing ang inyong ama. Dito kamit ninalalitin niya ang Tagabara. Salamat po. Hindi na po akong pasalamatan. Sa katunayan nga po, napakalaki ng utang na loob ko sa inyong ama. Dumating ako dito sa lugar na to na walang kakilala, walang nagtatagubilin, walang pangalan, at walang salapi gaya rin ngayon. Tinulungan ako ng inyong ama. Pinanapan ng matutulugan at pinagkalooban ng mga pangangailangan upang maitaguyod ang pagtuturo. Nagpupunta ang inyong ama ng paaralan upang mamigay ng kaunting halaga sa mahirap, ngunit mabubuting mga mag-aaral. Nagbigay rin siya ng mga aklat at papel, subalit ang pagkakawanggawang ito gaya ng ibang mabubuting bagay ay hindi rin nagtagal. Paano ngayon ang mga mag-aaral ngayon wala na siya? Ngayon po, mag-aaral pa din sila. Ginagawa rin ang kanilang mga makakaya. At yun, nakakasulat sila kung may gamit. Ano pong dahilan? Ang dahilan ay makikita sa kanila mga sirasirang damit at mga nangingihiyang mga mata. Huwag niyo sanang isipin ang aking pagtatanong ay sa lamang pagkasisa. Naisip ko kasing ipagpatuloy ang nasimulang gawain ng aking ama sa halip na tumangi sa pagkaulila sa kanya. Sa tingin ko, mas mabuti na ito. Kaysa naman ako'y guwanti. Ang libigan ng aking ama ay nasa sinapupunan ng kalikasan. Ang kanyang kaaway, ang bayan, at isang pari. Pinapatawad ko ang bayan dahil sa kanyang kamangmangan. Pinapatawad ko naman ang mga pari dahil sa kanyang karakter. Nais ko rin igalang ang relihiyong humubog at umakay sa lipunan. Nais kong malaman kung anong balakid sa pagtuturo. Nang sa gayon,
malaman ko ang mga balakid na ito. At gayon na rin upang mabuhay ang diwa ng aking ama. Marami po. Ayon sa kalagayan na dinaranas natin ngayon, ay mahirap ito gampanan kung wala tayong mabisang pagtutulungan. Maraming mga aklat na binabasa mga bata, sinasaulo nila ito, ngunit hindi rin sila naiintindihan. Katulad na lang ng mga anak na magbubukid na hindi rin nila naiintindihan ng kanilang mga binabasa, kaya wala rin silang natututunan sa mga tinuturo sa mga paaralan. At nakita niyo na ang problema? Bakit di niyo sinubukang hanapan ng solusyon? Na pong kailangan ay bahay paaralan. Sa kasalukuyan, ang paaralan ay nakasilong sa kumbento sa tabi ng karwahe ng kura. Kapag nagbabasa mga bata ng malakas ukol sa pinag-aaralan, pupuntahan kami ng kura at pagagalitan sa pasigaw na paraan. At mumurahin ako sa harap ng mga bata. Paano nga naman ako gagalangin ng mga bata kung gano'n ang kanila nakikita, hindi ba? Ni hindi ko man lang maipagtanggol ang aking sarili. Iwinaksi ko ang mahirap na tuntunin sa pag-asang natututo sila ng wikang Kastila. Pagkaraan ng isang linggo, ang ilang matatalino ay nakaintindi na at nakakabuo ng ilang parirala. Makalipas ang ilang araw, pinatawag uli ako ng kura. Ang kurang si Pari Damaso. Buenos dias, Pari Damaso. Ha! Buenos dias pala! Nakakatuwa! Wala ka pa natin sa mag-Kastila! Teka! Minahon kayo! Isa pa ay ang paggamit ng pamalo sa mga bata. Naniniwala po ako na hindi sila nakapag-isip kung may pamalo at tinuruan ko na lang sila ng pagpapaligsan at pagpapahalaga sa sarili. At maraming bata ang di pumasok sa umpisa at kumalat sa buong San Diego ang ganitong paraan. At pinatawag ulit ako ng kura. Stupido! Wala kang kwenta! Dahil lang may balik ang pagiging marahas para matuto ang ating mga kabataan. Pero Wala nang pero. Kailangan mo ibalik yun. Pag hindi mo kasi sinunod, ibabalik ito sa alkalde o ipapakulong. susunod po. Ako po ang gayong pangyayari. Kaya ako'y nagkasakit at di na nakapagturo. Subalit sa aking pagbabalik, ay wala nang nag-aaral na bata. At kayo'y nagtiis at nagpauwaya na lamang? Opo, ngunit maraming nangyari sa pagbabalik ko. Sa pagbabalik ko ay nag-iba na rin ang kura. Marami pa rin tinuturong mga aklat na nakasulat sa wikang Kastila bukod sa katekismo. Pinatawag ako ng bagong kura. Hindi niya ako pinagalitan, ngunit nais niyang unahin ko ang pagtuturo ukol sa Diyos. Ngunit walang natututunan ng mga bata. Nalilito sila at sa ganitong gawa, mamamatay tayo at pamamarisa ng mga sumusunod na saling lahi, habang ang Europa ay tuloy-tuloy sa pagsulong. Huwag po kayong mag-alala. Inimbitahan ko po ang Teniente Mayor sa tribunal. Nang sa gayon, maaari nating hanapan ng solusyon ang mga problemang iyan. Paano yan? Naiwan ang kapitan sa kumbento upang kausapin ng kurang may sakit. Tuloy pa ba ang kulong? Walang anuman yan. Ang mahalaga na ihanda na natin ang lahat. Huwag lang sana mangyari ang balak ng mga matatanda. Hindi ako naniniwala. Ako ang magbubungkahi para sa matatanda. Hindi namin maintindihan. Paano? Makinig kayo. Nakausap ko si Piloso Potasio at tumingi ako ng payo sa kanya. Ang sabi niya sa akin, dahil daw kayayamutan tayo ng ating mga kalaban, higit sa ating balak ay magmumungkahi tayo ng isang bagay na ayaw nating ipagtibay. Ito ay matatalo dahil ipapalagay ng ating kalaban na ito ang ibig natin. Pagkatalo natin, isa sa ating kasapi ang magmumungkahi ng ating balak na gusto talaga nating magtagumpay. Asahan daw natin ito ay mapagtitibay ng kalaban basta't ilihim lamang natin ito. Simulan na natin ang pulong. Buenos dias sa inyo lahat.
Salamat sa pagdalo dito sa Pulong Tribunal. Narito tayo upang pag-usapan ng ating pista. Maaari tayong simula. Ako na mauna magsasalita sapagkat napakahalaga ng aking sasabihin. Simula nang mamatay si San Juan de Letran ay di na nakausad at sa halip ay umurong pa ang sangkatauhan. At mula nang iwan ko ang Santo Tomas de Aquino ay di na nakagawa ang sandaigdigan ng kahit isang hakbang patungo sa pagkakasulong. Naniniwala din ako sa kasabihan ni Solomon na ang panahon ay ginto, kaya dapat magsalita ang mga nais sa maiksi, walang ligoy at maliwanag na pangungusap. Inaharap ko sa pagpupulong na ito ang panukala ukol sa guguguling pista. Hindi namin matatanggap yan. Umahanap kami ng boto para sa laban ninyo. Mga Ginoo, hindi ko po nailalahad ang mga balak na dala naming kabataan dito. Ang mahalagang balak na ito ay makabubuti sa lahat. Tayo po ay gugugol ng 3,500 salapi upang makapagdaos ng isang pistang higit pa sa lahat ng pistang nagaganap sa ating lalawigan o sa mga lalawigang kalapit. O, ang bayan A ay may 5,000 piso. At ang bayan B ay may 4,000 piso. Sus, kahambugan. Magtatayo tayo ng isang malaking dulaan sa liwasan ng bayan sa halagang 150 piso. Hindi yun sapat. Gawin mong 160 piso. Italanin yung 200 piso, ginang direktor. Bumili rin tayo ng matutunog na paputok, 200 bomba at 200 kwitis. Walang kwenta ang iyong mga suwisyon. Paligoy-ligoy. Hindi ito maaari. Sandali lamang po. Iminumukhahi ko po na magkaroon ng bagong panoorin na kakaiba sa ating karaniwang nakikita. Sikapin po natin na huwag sayangin ang ating salapi sa mga walang saysay na paputok, kundi sa mga bagay na ikabubuti ng lahat. Napakabuti! Ano nga bang mapapala natin sa mukhahe ni Don Filipo? Hindi ba mas maganda kung maglalabas tayo ng isang dulang nagpapakita ng ating sariling ugali upang masugpo ang masamang hilig at kapintasan? Tama! Ako ang magpapatayo ng dulaan. Kung nangangailangan kayo ng mga sundalo, ipapahiram ko ang aking mga kawal. At kung nangangailangan kayo ng mga tao matatanda, nandito ako ang gagawin. Sang-ayon ako. Ngunit may bambalak ang kura na ibig niya masunod. Sino bang dapat umugod sa pista? Tayo o ang pura? At ano naman bang ibig ng pura? Ibig niya magkaroon ng 6 prosesyon, 3 sermon, 3 misa mayor. At kung may kwartang sobra, sa komedya sa tundo, at mga kantahin sa pagitan ng ito. Siyang ibig ng kura at nakatango na ako sa kanyang plano. Eh kung gayon, bakit pa po nyo kami tinulong? Upang sabihin sa inyo, ang ibig kura, di ko agad nasabi sa simula dahil sa pagsalita ni Kapitan Basilio. At kinapos na ako sa panahon, dapat masunod ang kura. Dapat sundin ang kura, kundi tayo lahat ay mabibilanggo ng alkalde. May pagbibilin po ba kayo sa Kapitolyo? Ngayon din ay pupunta ako. Nilalakarin po kayo? Meron akong dapat lakarin. Mga pala po bro. Sisa! Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ina ng magnanakaw? Sabihin mo ang totoo at ikay tatali namin doon at babarilin. Nasaan yung kwarta yung binigay sa'yo ng mga anak mo? Anong kwarta? Huwag ka magkaila at sasamain ka. Maparito kami para hulihin ng mga anak ko. Nagkana ng malaki at ang maliit na may tinago. Ginoo, matagal ko lang hindi nakikita si Crispin. Baka sakali ako kaninang umaga na makikita ko si Completo. Ngunit sabi ko ako. Kung gayon, ibalik mo na lang sa amin ang kwartang ninakaw nila. Day kwarta? Ginoo, kahit po lagi kami nagugutom, sanay po sa pagtitiis ang mga anak ko. Hindi po magnanakaw sila. At saka po isa pa, walang binibili ng kwarta sa akin si Basilio. Hindi lahat ng maralita ay magnanakaw. Kung gayon, ay sumama ka na lang sa amin sa kwartel. Doon ka mananatilang at hindi binabalik ng mga anak mo ang kanilang mga ninakaw. Hala, hindi po pwede. Mama ka! Mama ka! Bitiwan niyo po ako! Bitiwan niyo po ako! Aray ko! Nasasaktan po ako! Aray ko! Ito na ang kwartel.
tulong? Maamin ka na? Hindi po, wala po ako. Umamin ka! Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Huwag ka na magkakila. Saan mo tinago ang mga anak mo? Ha? Umamin ka. Nasa ng kwarta. Saan sila ginagawa? Hindi ko po alam. Umamin ka na. Aray, hindi ko po alam. Tama na po. Umamin ka! Ay, tama na. Asa na? Asa na? Asa na? Hindi ko po alam. Sila! Labas mo sila! Labas mo! Labas mo! Labas mo! Labas mo! Wala po, hindi ko po alam kung nasan yung mga anak ko. Palayain niyo na po ako. Hanggat di ka umaamin, hindi ka namin papakawalan. Dahil alam namin na tinago mo lang mga anak mo. Tama na po. Ayoko na. Sakit na po. Umamin ka na! Hindi ko po alam. Wala po ako aaminin kasi hindi ko po alam. Umamin ka! Ay, tama na po. Asa na? Hindi ko po alam. Hanggat di ka umaamin, mamamatay ka sa kakal di mo amin. Umamin ka! Ay, tama na po. Tulong! Kailan kaya ako lalaya? Nasaan ang mga anak ko? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako. Tulong! Tulungan niyo po ako! Tulong! Parang awan niyo na po. Palayain niyo na po ako. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Tulong! Tulong! Palayain niyo po ako. Tulong! Kailan po ako makakalaya? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo po ako. Tulong! Tulong! Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Palayain niyo ako dito. Tulong! Palayain niyo po ako. Tulong! Alvarez! Tulungan niyo po Sa ako! Nico! Ako na susunod! Ako lang si Sisa. Yan ay gawa-gawa lamang ng praile. Kung ibig niyang mabawi ang mga nawala sa kanya, ito ay hingi niya kay San Antonio. Basilio, anak, nandito na ako. Mga anak, nandito na ako. Wala sila. Nasaan yung mga anak ko? Crispin! Basilio! Nandito na ang nanay. Nasaan na kayo? Wala yung mga anak ko. Nasaan na kaya sila? Wala yung mga anak ko! Wala yung mga anak ko! Teka lang. Nasaan na kaya mga anak ko? Tinigan mo ko yung screen. Silio! Nasaan na ba kayo?
Nako, nalalapit na pa ng pista? Oo nga eh, iniisip ko na nga rin ang mangyayari. Balita ko darating ang aking Kapitan Tiago. Yung magandang mahihina si Maria Clara. Tama ka dyan, napakaswerte ni Don Piso may para sa kanya, no? At ganyan din naman ang Don sa kanya. Oo nga, sila nagpapakakulay dito sa bayan San Diego, mga magiging magsintahan. Pero alam mo ba, balita ko, malihim na pagtingin ng tura sa kanya. Talaga? Kaya pala parang wala ito sa kanyang sarili at lagi nagkakasakit. Kaya nga. Bukas, bago magbuhang liwayway, ay matutupad lang yung nais, mahal ko. Ngayong gabi mismo, ihahanda ko ng mga kailangan. Kung ngayon, maaari ko na sirada ng aking mga kaibigan upang magsidalo. Ngunit, Gumawa ka ng paraan para hindi makasama ang kura. pero bakit naman? Pagkat sa aming palagay, ay binabantayan niya ako. Natatakot ako kapag nakikita ko nakatingin siya sa akin. Mga malalalim at malulungkot na mata. At kung minsan pa nga'y kinakausap niya ako, hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Minsa'y tinatanong niya sa akin kung napapanaginipan ko daw ba ang sulat ng aking inay. Palagay ko'y nasisiraan na talaga siya ng bait. Sikapin mo makasama ang kura. Mahirap yata yung pinapagawa mo, mahal ko. Ito'y utos sa atin. Naririto siya sa bahay mo at maganda naman ang pakikitungo sa akin. Mahal Sandy, Anong ginawa? Hindi ba kayo tatat mag-isipan? saganang amin po. Ngunit ang hangin ay napakasarap ng kape. Sandali lang, mahal ko at pare Salvi. May kukunin ang koko sa labas. O sige, iya, at pag-uusapan mo namin ng pista. Siya nga pala ho. Naanyayahan ko po kayong dumalo sa pagdaraos namin bukas. Inihanda po ito ng mga magkakaibigan. At saan naman yun gaganapin? Nais po ng mga dalagitang sa batisan sa gubat. Malagod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. At na may pakita ko sa iyo, ako'y di tatanim ng sama ng loob. Sino po kayo? Hindi niyo po ba ako nakikilala? 2 araw na po ako naghihintay para sa inyo. At bakit? Dahil ang aking mga anak ay nawawala at ang aking asawa ay nabaliw. Ano pong kailangan niyo sa akin? Humihingi ako ng tulong ukol sa aking asawa at anak. Nagmamadali po ako. Kung gusto mo sumabay na lang po kayo sa akin at isalay sa inyo ang mga nangyari. Ganda talaga ni Iday, no? Maria Clara, hanggang nakakahiya. Ano? Si Iday? Maganda raw? Parang di naman. Ayun naman. Ang bawat isa ay may kanyang kagandahan. Tama ka riyan, Neneng. Oh, Victoria, ba't ang tahimik mo na naman? Ano ko ba? Ano pa bang bago sa pagiging walang imik ni Victoria? Uy, ano ba kayo? Nagugulaw pa mga taong tulong. Alam nyo, nung kapanahunan namin, hindi kami ganyan kaingay. Marahil ay hindi kayo gumigising ng maaga kagaya namin at ang matatanda ay hindi antukin. Parang gitara ng pulubi. Ang mabuti pa, ay pakantahin na lang natin si Victoria. Naku, hindi ako pwede. Namamalat ako. Si Maria na lang. Total, nandyan naman si Crisostomo may dalang gitara. Ha? Oo nga. Uy, Crisostomo, kumanta naman kayo ni Maria.
tayo. Sandali na lamang at maluluto na ang sinigang. Manghuli na ang isda, sila Albino sa lawa. Kaya, maaari po ba tayong pumunta sa lugar sa pag-aari ng Ibarra? Doon tayo mananghalian sa Nidim at tabi ng Betisan sa gitna ng mga bulaklak. Oo naman, masusunod man kung prinsesa. Katatapos namin ang isa ito pa sasalubong sa iyo. Pangulang kwent, Liam. Mabuti pa, pumunta na ako sa nasabing osyon sa gubat. Hanggang mamaya pag-uwi. Yes, sa kanina. Ano ba sa'yo? Ibig ko silang masundan at matingnan na hindi nila ako nakikita. Gusto ko rin sila masundan sa lahat ng tao. Ang ibig mong sabihin ay gusto mong gawin sa kanya ang ginagawa sa'yo ng tulong pinagmanan ka sa lahat ng iyong gawin? Mag-ingat ka nga. At ang paninibok ko ay nakakapayas at nakakapanlalim ng mata. Saan ang galing ang reverensya? Nahulog po ba kayo? Ako naligaw. Nalaman niyo na po ba kung sino ang malipusta kay Pari Damaso? Sino sila rin? Sino pa ako nang bumugbog ni Pari Dama sa unang ikamakalawa ng hapon? Makaingin mo ang babaeng iyon. Na ipangako ko nga hanapin ko ang kanyang mga nawawalang anak. Nasabi sa akin ni Don Filipo na nawawala ang dalawang anak ni Sisa. Nawawalan po ba kayo ng dalawang sakristan, Pari Salvi? Oo. Kapag tataka naman po, Pari Salvi, na nawalan kayo ng kwalta. At pinagising niyo ang aking sarhento ng maaga upang maganap ang nawawalang pera. Ngayon, nawawala ang dalawang sakristan ninyo. Ngunit hindi kayo naliligali. Gusto ako mananagot sa mga salat. Napakagandang sagot yan. Mula sa pagpala ng mga kaluluwa, paging na tao. Mga Ginoo, ganong dahil sa inyo. Nais kong ipagamot ang nabaliw na babae at ipahanap ang kanyang mga nawawalang anak. Ngayon sa inyo nakakuha ng pinakamabuting sagot. Si Maria Clara, ipinatanong namin sa kanya kung tapat ba at hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig. At ang sagot ng aklat ay... Akin na ang bulong. Tatagumpay kaya ako sa aking binabalak? Ang panaginip ay panaginip lang. Tignan ninyo, nagsisinungaling ang aklat. Basahin nyo ito. Bahay paaralan, pinagtibay. Mga usapin ninyo, pinagpasyahang manalo. Anong ibig sabihin ngayon? Magpapatayo ko ng isang bahay paaralan para sa mga bata. Ito ay ang aking handog. Ano yan? Yan po ang gulong ng kapalaran. Hindi nyo ba alam na masama ang maniwala sa mga nasuot sa aklat na ito? Lalo po makasalanan na manira ng bagay na hindi sa inyo. Ano ba yan? Wala na tayong pagkakalibangan. Ayos lang yan. Kesa naman tayong saktan niya. Magkwentuhan na lang tayo at dami ng mga natitirang araw sa araw na ito. Tama! At masayang lumipas ang maghapon at may tatakip siling na nang lisan nila ang gubat. Sang-ayon ako. Ngunit...
song I wrote. I'd want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Malamig ang hangin, di ba nang magkasiban? Saganang amin po. Pero ang hangin ay napakasarap ng kapit. I'd want to sing it note for note. Don't worry, O sige! be happy. O sige! O sige!